lahat mga bata. Nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Mary Joy Cosare, pero maaari niyo akong tawagin Teacher Joy for short. Sa araw na ito, ako muna ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong araw na ito ay nais ko muna kayong panahintulutan ng tumayong lahat at tayo ay sabay-sabay na manalangin sa Diyos. Meron akong isang handang video na mensahe na ating iaalay sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay magsimula na tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hiraya! Okay, magandang umaga ulit sa inyong lahat mga bata. Ngayon ay bago tayo magsisimula sa ating talakayan ngayong araw na ito ay meron akong inandang isang maikling video na magsisilbing energizer sa ating lahat upang kayo ay gaganang makinig sa ating tatalakayin mamaya. Ngayon ay pahihintulutan ulit kayong tumayong lahat at tayo ay sabay-sabay na sasayaw. Ito ba ay may sustansya? Health goal mo ay wellness. Balance what you eat, malunggay, rice and meat. Health goal mo ay wellness. Start our health goals. Eat healthy, dapat pagkain na sapat. Sabay-sabay kumain ng lahat. Huwag magpapauhaw, tayo nang umalaw. Tara na sumayaw. Leo, hashtag health goals. Health goal mo ay wellness. 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 Okay, tapos na tayo sa ating energizer ngayong araw na ito. Nakikita ko na sa inyong mga mukha na kayo ay gaganahan na makinig sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Bago ang lahat ay kayo ay magsiupong lahat at makinig sa akin, meron muna akong ipagpaalam sa inyo na meron akong 3 rules sa aking klase. Una ay ayokong merong maingay habang ako ay nagsasalita dito sa harapan. Pangalawa, ayoko yung meron kayong ginagawa dyan sa likod habang ako ay nagsasalita dito sa inyong harapan. Pangatlo ay pinapahintulutan ko kayong lahat na maghanda ng isang kwaderno dahil maya-maya ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Okay. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa isip at kilos loob. Ano nga ba ang isip at kilos loob? May 3 uri ng nilikha ang Diyos na may buhay. Ito ay ang hayop, tao, at halaman. Tulad ng halaman, ang tao ay kailangan din natin pangalagaan upang ito ay lumago at lumaki. Tulad din ng hayop, ang tao ay meron din damdamin. Ngunit, tayo ay naiiba sa dalawang nilikha sapagkat tayo ay wangis ng Diyos o ating tinatawag na obra maestra. Paano
Paano nga ba naiiba ang tao sa iba pang nilikha? Alam natin na ang individual ay binibiyayaan ng iba't ibang kakayahan na nagpapadakila sa kanya. Ang mga katangiang ito ay nagpapatingkad sa kanya, taglay lamang ng isang tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa iba pang nilikha. Ayon kay Manuel D. Jr., ang tao ay may tatlong sangkap. Ito ay ang isip, puso, kamay, o katawan. Alam natin na ang isip ay may kapangyarihang manghusga, mga tuwiran, magsuri, mag-alala, at mag-unawa sa iba't ibang uri ng kahulugan ng mga bagay. Ang puso ay dito nanggagaling ang ating pasya at emosyon. Sa puso, dito natin nahuhubog ang ating personalidad bilang isang tao. Lahat ng kabutihan at kasamaan ay dito lamang nanggagaling sa ating mga puso. Kamay o katawan. Ito ay sumasagisag sa pandama, paghawak, paggalaw, paggawa, at pagsasalita gamit ang bibig o pagsusulat. Ito ay karaniwang ginagamit upang ipagsasakatuparan ang isang kilos o gawa. Kawangis ng Diyos ang tao dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya ng malaya. Ang kapangyarihang mga tiran ay tinatawag na isip. Ang kapangyarihan nito ay ginagamit upang pumili, magpasya, at sinakatuparan ang kanyang pinili. Ang isip ay ginagamit upang mag-unawa sa ibang tao. Ang tunguhin ng isip ay magbigay ng katotohanan sa atin. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan kahit siya ay patuloy na nagsasaliksik upang makaunawa at gumawa ng isang bagay na naaayon sa katotohanang natuklasan. Ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni Santo Tomas de Aquino, ito ay isang makatwirang pagkagusto o rational tendency sapagkat ito ay isang fakultad o faculty na aakit lamang sa mabuti at lumalayo sa masama. Nagaganap lamang ang pagpili sa masama kung ito ay nababalot ng kabutihan. Ito ay nagiging mabuti at ito ay nagiging mukhang kaakit-akit sa atin. Ang kilos-loob ay umaasa lamang sa impormasyon na binibigay sa kanya ng isip. Naiimpluwensya ng isip ang kilos-loob dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ng isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Ito rin ang nagbibigay kapangyarihan sa isang taong pumili at gumawa. Kung kaya't, ang kilos-loob ay ugat na mapanagutang kilos. Lagi nating tandaan na ang bawat tao ay may tungkuling paunlarin, sanayin at gawing ganap ang isip at kilos-loob. Mahalagang pangalagaan natin ang mga ito upang hindi masira ang tunay na layunin na ito kung bakit ito ipinagkaloob sa tao. Inaasahang magkasabay na ipinanunlad ng tao ang kanyang isip at kilos-loob. At dito nagtatapos ang ating discussion ngayong araw na to. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating discussion ngayong araw na to. Naway meron kayong natutunan tungkol sa isip at kilos-loob. Naway ito ay makakatulong sa inyo upang ito ay ma-apply sa inyong mga sarili. Bago ko makalimutan, meron akong ipapadala sa inyong QR code kung saan doon nyo na i-scan ang ating pagsusulit ngayong araw na to at kayo ay makakasagot sa ating pagsusulit sa araw na ito. Ngayon, tayo ay sabay-sabay na manalangin sa Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon.
pagpatuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat. Amen.